Ang pagsunod sa Diyos ay puno ng sakripisyo. Hindi madali, ngunit puno ng magagandang pangako ng Diyos na sa takdang panahon ay makakamit iyon. Talambuhay ni Santa Teresa de Avila, Santa Teresa ng Jesus. Si Teresa de Cepeda y Ahumada ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso, 1515 sa Avila, Espanya. Lumaki siya sa isang pamilyang relihiyoso. Bata pa lamang siya ay mahilig ng magdasal at magbasa tungkol sa buhay ng mga santo. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang malalim na pagnanais na ialay ang sarili sa Diyos. Bilang dalagita, nagkaroon siya ng interes sa makamundong bagay at mga kasiyahan. Ngunit unti-unti siyang hinila ng Diyos tungo sa mas malalim na buhay espiritual. Noong siya ay 20 taong gulang, pumasok siya sa kumbento ng mga Karmelita sa Avila. Ngamat naging masaya siya bilang madre, napansin niya na ang disiplina at simpleng pamumuhay ng mga Karmelita ay unti-unting lumuluwag. Maraming luho at kaginhawahan ang unti-unting nakapasok sa kumbento. Dahil dito, ipinasya ni Teresa na magsagawa ng reforma. Ninais niyang ibalik ang orihinal na kahigpitan, kababaang loob, nananalangin ng mga Karmelit. Sa tulong ng Diyos at sa kabila ng maraming pagsubok at pagtuto, itinatag niya ang bagong sangay ng kanyang orden na tinatawag ng mga Carmelita Descalzas, Descalcid Carmelites, o mga Karmelita na nakayapak. Ang layunin nito ay mamuhay ng simple, mahirap at malapit sa Diyos. Nakilala rin siya sa kanyang pakikipagtulungan kay San Juan de la Cruz na tumulong sa pagpapalaganap ng reforma sa mga kalalakihang Karmelita. Si Santa Teresa ay nakaranas ng mga kakaibang karanasan sa pananalangin. Minsan ay parabang napupuspo siya ng presensya ng Diyos hanggang mawala ng ulirat sa sobrang kaligayahan ng kanyang kaluluwa. Tinawag ito ng simbahan na mga mistikong karanasan. Hindi siya nagturo ng sarili lamang niyang kaisipan, kundi batay sa tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, tinuruan niya ang mga Kristiyano kung paano lalalim sa pananalangin at pagmamahal sa Diyos. Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Panloob na Kastilyo, The Interior Castle. Naglalarawan ng kaluluwa na parang kastilyo na may maraming silid at bawat antas ay nagdadala ng kaluluwa sa mas malapit na pakikipag-isa sa Diyos. Ang daan ng kaganapan, the way of perfection, nagtuturo ng paraan ng pananalangin at pamumuhay ng kabanalan. Ang aking buhay, autobiography, ang kanyang sariling karanasan sa Diyos. Siya ay pumanaw noong ika-4 ng Oktubre, 1582. Ngunit dahil sa pagbabago ng kalendaryo sa panahong iyon, ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Oktubre. Noong 1622, si Santo Papa Gregorio, ginawang santa noong 1622 ni Papa Gregorio ika-15. Noong 1970, siya ay idiniklara ni Papa Pablo ika-6 bilang isa sa kauna-unahang babae na ginawaran ng titulong ito dahil sa lalim ng kanyang mga aral sa pananalangin at espiritual. Si Santa Teresa de Avila ay itinuturing na patron ng Espanya.
patron ng mga Karmelita at mga mistikong manunulat. Huwaran ng malalim na panalangin, kabanalan at pagtitiwala sa Diyos. Aral mula sa kanyang buhay. Number 1, pananalangin bilang daan ng pakikipag-isa sa Diyos. Itinuturo niya na ang tunay na panalangin ay hindi lamang pagbibigkas ng salita, kundi isang pusong nakikipag-ugnayan sa Diyos. The heart of prayer is the prayer from the heart. Ang puso ng panalangin ay ang panalangin mula sa puso. Number 2, kabanalan sa gitna ng kahirap. Sa kabila ng maraming pagsubok, hindi siya sumuko sa kanyang misyon. Ang pagsunod sa Diyos ay puno ng sakripisyo. Hindi madali, ngunit puno ng magagandang pangako ng Diyos na sa takdang panahon ay makakamit iyon. Ikatatlo, kababaang loob at pagtitiwala. Itinuturo na sa kababaang loob, natatagpuan natin ang tunay na lakas sa Diyos. Ang kababaang loob ang daan ng tunay na kadakilaan. Lucas, Kabanatang 10, talatang 42 hanggang 45. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." San Agustin, ang kababaang loob ay ang pundasyon ng lahat ng bertud. Kung wala ito, lahat ng iba pang bertud ay guguho. Ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa pagkilala na tayo ay mga nilalang lamang na umaasa sa Diyos. Be humble, be kind anyway. Praise God! Isang bayani na naman po ng pananampalataya ang ating natunghayan sa araw na ito. At tunay nga po na ang kanilang mga buhay ay isang inspirasyon sa ating pagsunod at matapat na paglilingkod sa Panginoon. Nawa po patuloy tayong napagpala ng buhay ng ating mga santo, especially po sa katauhan ni Santa Teresa of Avila sa araw pong ito. At nawa, kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakihit na rin po ng bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Leave your comment po sa ating comment box. At again, thank you very much. God bless us all.